what is your biggest question in life? Kung meron ka man tanong, ano yung pinaka-biggest na gusto mong nasasagot mo siya ng diretso? Nasasagot mo siya ng sigurado? Ano yung tanong na yun sa buhay mo? Anyone? Baka may tanong kayo. Wag lang math. Hindi po, joke lang, biro lang. Wag lang akong tanungin ng math. Ano po sa tingin niyo yung tanong niyo sa biggest question niyo po in life? Sa buhay, na naitanong nyo to at maring naitatanong nyo pa rin hanggang sa ngayon, na maring di nyo pa rin masagot o may sagot na kayo. Ano ba ang tanong nyo sa buhay? Tita Emmy, may ano tanong mo? Napagano siya. Ikaw, wala ka bang tanong sa buhay? Any question po, walang maling sagot. Anong sa tingin mo na naitatanong mo sa iyong life? Kayo po, Nay. At Tita Lita, ikaw, baka meron kang tanong sa life. Hanggang kailan kaya buhay namin? Yan, di ba? Yun, hanggang kailan. Sino hindi nagtatanong noon? Kahit ako, nung pumasok ako sa, may sumasakit na sa akin, Lord, gaano pa katagal yung ibibigay mo sa aking life? Di ba? Ano pang sa tingin nyo na itatanong nyo? Greatest question nyo sa buhay? Kayo lang, Sabihin mo. Kailan kaya? Yun nga ako eh. Yung anak ko kasi Oo. bago kasi yung parang na pinuproblema ko. Oo. Yan, di ba? As a nanay, mga anak natin talaga yung isang ano. Yan. Kumbaga, Lord, kailan mo siya hihipuin yung puso niya? Kailan mo babago yung life? Tanong. Di ba? Tanong natin yun sa atin na buhay natin. Ate Eunice? Yung usual na tanong ng mga taong stress, saka puro problema, what's the point of all this? Yan. Ano pa ba ang silbi ng buhay? Puro naman pasakit, problema, puro pag-iyak. Di ba marami tayong tanong sa ating life? At alam ko, nahihiya lang yung iba, may mga question kayo. Hindi naman nawawala ng ayaw nyo lang sabihin. Ikaw, Jerry. Kayo po. Ano naman, yung ilan bang mula yung asawa, Opo. hanggang ngayon, parang bakit tinatanong, bakit hanggang ngayon ganito pa rin ang buhay? Kahit anong gawin mo, Opo. walang Sa financial naman. 'Di ba? Kumbaga, 'di ba ang dami nating tanong sa life na minsan nasasagot at madalas hanggang tanong na lang sa talaga. yung bang aking ko, kikitain, Opo. sa apo, Yan. ganun. Opo, kumbaga napapatanong tayo na naging masipag naman. Oo. Yan. Pero bakit ganun? So marami po talaga tayong tanong. So, hinahanap pa rin siya. Mm. Kailangan. Yan, 'di ba? At least may sagot siya. Nasasagot niya in a way. Pero, Kumbaga minsan ganun no? Tinatanong natin, alam mo naman ang sagot na Kumbaga siguro mailabas lang yung mga gumugulo po sa ating isipan. Kaya tayo ay nagtatanong. At napakalaking bagay po yun, lalo po sa kababaihan. Alam natin yun na pag may ikot po sa ating kaisipan, kailangan po natin siyang i-share, ilabas. Di ba? Kung hindi po kasi mahihirapan po tayo, huwag kikimkimin. Yan. Yan po. Di ba po? So, bigyan ko kayo ng iba pa. Maliban doon sa mga sinabi niyo, bigyan ko kayo ng iba pa. Mga araw-araw, itinatanong siguro natin to, di ba? Ginagawa, itinatanong natin to. Mga simpleng bagay, pero mapapansin nyo na araw-araw, meron kasi tayong kailangang pagdesisyonan sa buhay natin. Every day we make decision. Tama po ba? Araw-araw gumagawa tayo ng desisyon. Hindi kailangan malaking desisyon, pero lahat ng bagay po, dinidesisyonan natin. Yun sa simpleng anong oras ako gigising ba bukas. Okay? Monday bukas or Sunday bukas, anong oras ako gigising? Magdidesisyon ka, di ba? Or, pwede pa nga, babangon pa ba ako? Di ba? Yun ang worst, parang ayaw mo nang bumangon, napapagod ka na. Kaya ano pa, anong lulutuin ko? Di ba? Sa mga nanay, alam natin yan. Araw-araw, hindi po ganun kadaling mag-decide, magplano, anong lulutuin ko? Kasi aim natin, di ba, makakain ng maayos yung mga mahal natin sa buhay. Kaya ano pa? Lalo kung wala pang tao. Yan, lalo pa, walang budget, mas mahirap yun, ano?
Yan. Ano ang isusuot ko? Pinagdidesisyon na natin yan, di ba? Ano ba isusuot ko ngayon? Yan, di ba? Mga simpleng question na lagi yan. Everyday po nakaka-encounter tayo. Saan kami pupunta? Ayan, tita. Saan kami pupunta ngayon? Ano ba gagawin ko? Mga decision po. Pero meron po tayong isang dapat na kailangan syempre pagdesisyonan. Sabi kasi dyan, life is a matter of decision. Anything na ginagawa po natin, decision yan. Iinom ba ako ng tubig ngayon o iinom ako ng Coke? Decision. So, wala tayong ginagawa na hindi natin pinagpasyahan or desisyonan. Hindi naman kasi pwedeng meron kang Coke dyan at tubig, kusang lalapit sa iyo, ako inumin mo. Di ba? Hindi naman ganun eh. Ikaw mismo ang gagawa ng desisyon. At syempre po, sa Biblia po, marami pong bagay na ibinibigay ng Lord yung pagdidesisyon sa tao, di ba? Tinatanong niya ang tao. Okay, yan na yata sila ate. Okay, so marami pong pagkakataon na pagka po ang Lord nagtanong, pag nagpa-decision siya, kailangan sumagot ka kaagad. Ibibigyan ko kayo ng isang example. Good morning. Yan, good morning po. Yan. So, nag-i-start pa lang naman kami. Yan, nagbe-brainstorming pa lang kami. At ang pinag-uusapan namin ngayon decision we make every day. Ito yung mga bagay na araw-araw nagdidesisyon ka dyan eh. Diba? Araw-araw, yung kung anong oras ka gigising, dinidesisyonan mo. At kung sabi ko nga, kung gigising pa ba ako or kung babangon pa ba ako, hindi pala kung gigising. Iba palang usapan yon. Kung babangon pa ba ako. Iba kasi napapagod ka na or what. At marami tayong ang buhay po is a matter of decision. At ang Panginoon, nag-aano din po siya sa atin na kailangan tayong magdesisyon sa buhay. Kaya ano ba yung pinadidesisyonan ng ating Lord? Yan. Yan. Sabi po sa Joshua, okay, ang Lord tinatanong si Joshua, ginagamit niya si Joshua, di ba? Sa panahon ng Israel, siya po yung naging kapalit ni Moses. Kasi si Moses, siya po yung naglabas sila Ehipto sa mga Israelites, di ba? Pero nung namatay na po si Moses, si Joshua po yung pumalit. So ngayon, sabi ng Lord ang tanong diyan kay Joshua, mamili ka. Choose. You need to decide, Joshua. Okay, sinasabi ni Joshua to doon sa mga tao, doon sa mga Israelites. Ang sabi niya, choose you this day whom you will serve. Mamili kayo kung sino kang paglilingkuran nyo. Okay? Whether yung mga Diyos, kasi marami pong Diyos-Diyosan doon sa inabutan nilang promised land. Iyon yung pinawasak sa kanila ng Lord. Marami doon mga sumasamba sa iba't ibang Diyos. Or, magsasamba kayo dyan sa mga Diyos na mga ninuno nyo, or doon sa Diyos na totoo. At ito yung isa siguro sa maaring verse na paborito nyo at na-encounter nyo na yung verse na to. Anong sabi ni Joshua? Nung pinapipili siya, sino pipiliin niya? Sa tingin nyo, sino pipiliin ni Joshua? Yan. Okay? At hindi lang si Joshua yung mamimili. Ang sabi dyan, as for me and my house, we will serve the Lord. Okay? Ito yung niya. Again, pinapili siya ng Lord, sasamba ka dyan sa mga Diyos-Diyosan, sa iba't ibang mga Diyos na nandyan, napakarami, or dun sa Diyos na buhay, or si Yahweh, or yung true God. At ang sabi ni Joshua, hindi lang siya, kundi ako at ang buong sambahayan ko, maglilingkod kami dun sa totoong Diyos. So you need to decide. Marami pong beses sa Biblia na ang Lord ay nagpapadecide. Okay? Tayo siguro kung tatanungin tayo ng eksakto, kung pipiliin mo, Diyos, o sabihin natin si Satan, hindi mo talaga pipiliin si Satan, di ba? Amatik, hindi, Diyos ang pipiliin ko. May mga tao rin naman na tahimik, na ayaw pa magpasya, okay? Pero sabi po doon, pag hindi ka nagpasya, hindi ka namili, pasya na yon. Okay? At haharapin mo yung pagpapasya mo na yon sa buong buhay mo at buhay mo sa kabila. So yung palang hindi pagpili, nagpasya ka na nun. Kung hindi mo sinabi, hindi pa ako ready. Hindi ko pa ready magkaroon ng personal na relasyon sa Lord, na mas makilala ko, Lord, hindi pa ako ready. Pumili ka na. Okay? It is already a choice. At yung choice na yon ay haharapin nga natin, hindi lang sa buhay na to, kundi sa buhay sa kabila.
So sabi po, the most important decision, ito ang pinakamahalagang bagay na dapat napagdesisyonan ng bawat isa. Okay? That anybody will ever make is the decision that they make regarding their eternal destiny. Lahat kanina nung nabanggit nyo, no? Yung sa kayong pinag-aralan natin, decision yun araw-araw sa buhay na to. Every day you make that decision. Pero ito, importante pala na dito pa lang po sa lupa na pag-desisyon mo na. Kasi panghabang buhay, itong desisyon na to. Okay? Kaya dapat, dito napagpasyahan na natin. Nakapili na tayo. Nakapagpahayag na tayo sa Lord. Nung kagustuhan natin, Lord, gusto kong sumunod sa iyo. Gusto kong magkaroon ng maayos na relasyon sa iyo. Why? Bakit natin kailangan po mag-desisyon right away? Hindi saka ko na hindi desisyonan. Hindi pa ako ready. Ay, bakit kailangan natin mag-desisyon kaagad? Jeremy, pabasa. Sa 4, hindi nga ninyo alam kung ano ang nangyayari sa inyo sa araw ng buhay. Ang buhay ninyo ay parang usok lamang. Sandaling lumilitaw at agad nawawala. Yan. Di ba? Bakit kailangan mo mag-desisyon kaagad? Kung susunod ka sa Diyos, kung sasamba ka sa Diyos. Okay, why? Kasi po, hindi nyo alam kung ano mangyayari next month ba? Hindi nyo alam mangyayari next year? Actually, yung bukas lang, hindi mo alam. Okay? Kaya nga sabi ng Lord, kung problema kayo ngayong araw lang, huwag mo nang problemahin yung bukas. Di ba? Hindi mo nga alam kasi kung bukas, buhay pa tayo. Di ba? Masyado mo nang, kumbaga, pinasan lahat. At ang mahirap, yung pang isang taon na problema, pinapasa mo. Di ba? Yung next year pa dapat. Pero ngayon, dinadala mo na siya. Why? Simple lang. Sabi ng Lord, hindi mo alam kung buhay ka pa bukas. Kaya ang sabi ng Lord po dyan, ang buhay ninyo parang usok. Andiyan, then mawawala. Ganun lang po siya kabilis. Sandaling lumilitaw at agad nawawala. So everyone will live, lahat po ng taong ipinanganak. Okay? Kahit po yung nasa sinapupunan, hindi siya nabuhay nung lumabas siya, lahat po ng na-conceive at nagkaroon ng buhay sa sinapupunan ng isang ina, will live somewhere forever without end. Alam nyo bang immortal tayo? Okay? Immortal to the point, may dalawang lugar na after nito pong buhay na to, may dalawang lugar lang na pwede tayo mag-spend ng habang buhay natin. Okay? At alam natin yun. Saan nga lugar yung habang buhay after nitong buhay dito? Saan lugar yun? Sa heaven and hell. At alam ko walang sasagot sa atin na okay lang sa hell. No, hindi okay sa hell. Kaya nga po tayo may mga ganito, di ba? Kaya nga tayo inaaral natin kung anong gusto ng Lord. Yan, may dalawang options lang po, hell and eternal punishment. Sa hell po, hindi masarap ang buhay, nabanggit na ni Pastor yan. Wala po dong happy-happy doon. Nasama-sama, andun naman ang pamilya ko, okay na. No. Pagka nandun po sa hell, wala pong pamilya doon na mag-aalagaan. Dito nga lang eh. Diba? Sa simpleng minsan, medyo limitado halimbawa yung pagkain. Example ko sa inyo, di ba, yung mangga. Di ba, madalas kong example yun, yung mangga, hatiin mo yung dalawang pisngi. Ang maiiwan, Totoo. Kumbaga, walang sama na magsasacrifice. Doon nga minsan nagkakairingan eh. Di ba? O, di ba? Diba, ibig sabihin, sa simpleng mga choice natin, sa pamilya, minsan, hindi, mas gusto ko yung yung komportable ako. Sa hell po lalo. Hindi po bumabait ang tao sa hell. Okay? Mapapag-aralan natin sa mga susunod. Sabi ko nga sa inyo, iiwanan natin pansamantala yung pag-aaral sa Israel, personal muna natin, aanin natin. So, habang nag-aaral po tayo, salaminin natin yung ating mga sarili. Okay? Kasi ito po, decision to na panghabang buhay. Itong ating pinag-aaralan. So, sa heaven, kabaliktaran. May eternal joy. Okay? Sa mga susunod pong pag-aaral, tatalakayin ko po ng mas malawak ano ang meron sa hell. At ang napupunta doon, ano ang dinadanas. At ano naman ang langit, ayon sa Biblia, at ano ang dinadanas sa mga tao na pupunta doon. Kumbaga, sa Bible lang po tayo magbe-base. Dito po kasi, malaking bagay na alam natin. Ano po gusto nyo unahin natin? Yung good news o yung bad news? Di ba? Minsan tinatanong tayo, mag-decide po kayo. Good news po muna or bad news? Di ba? Maganda. Sige, bad news na lang. At least medyo at least
Ang susunod, good news, maganda yung magiging ano. So, unahin natin ang hell. Next na mga pag-aaral natin. Unahin po natin ang hell. Yung bad news muna din. May good news kasi na binigay ang ating Lord. So, walang pipili dyan na direkta, yung may taong nasa katinuan ng isip, hindi pipiliin yung hell na paghihirap. Hirap na nga ako buong buhay ko. Di ba? Tapos, kaso, sa totoo po, may pupunta na tao talaga sa hell. Kasi ang Diyos mismo ang nagsabi. Okay, so ngayon, since gusto naman natin lahat sa heaven mapunta, pag-aralan natin, paano bang pumunta sa heaven? Kasi hindi po yan sinikreto ng Lord. Hindi siya secret na, o sige, kanya-kanya kayo, isipin nyo, hulaan nyo. Sinabi niya, ano ang way, sino ang way. Meron ding hindi lang ano, kundi sino ang way papunta sa heaven. Okay? Maring, paano ba? Kasi ang dami naman talagang way. Sabi ng tao, hindi. Pag pumunta ka dito, doon din ang baksak niyan. Di ba? Doon din naman ang punta niyan. Ang Lord na nasabi, may isang way lang po. Hindi po pwedeng maraming way, same lang ang pupuntahan. May isang daan lang papunta sa heaven. Okay? Sabi po sa Matthew, David pabasa, Pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwag ang pintuan at malapad ang daan papunta sa kapanapan. At ito ang dinaraanan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daan papunta sa buhay, at kakaunti lang nakakatakbo dito. yan. So, maliwanag yung choice na binigay ng Lord. May dalawa lang choice. Sabi ng Lord, saan ka daw papasok? Okay, saan ka, kumbaga, yung way na papunta sa heaven, yung makipot. Yung, ano tawag, may ibang term sa ano? Makitid, masikip. Okay, doon ka daw pumasok sapagkat ano raw, huwag ka raw papasok doon sa malapad, sa maluwang, kasi raw yung pintuan ng malapad at maluwang ay papunta saan? Kapahamakan. At sino ang dumadaan doon? Marami. Kasi mas gusto nila conveniente dito eh. Okay, sino ba gusto na ayoko na masikip? Ayoko ng putik. Ay, parang ano yata, pelikula na yun. Di ba? Ayoko ng masikip. Sino ba gustong masikip? Di ba gusto mo komportable ka? Sabi ng Lord, mas marami daw dumadaan. Doon sa maluwag, kasi madali siyang daanan at marami doon. Ano sabi niya doon sa makipot? Marami bang pumipili doon sa makipot, doon sa masikip? Pero, yun daw makipot na yun, yun daw masikip na daan na yun, ay papunta doon sa buhay. Okay? Gaano karami ang makakatagpo nun? Ang papasok doon? Kakaunti. Ang Diyos ang nagsabi. Mas marami pong talagang pupunta sa kapahamakan kesa sa langit. Okay? Bigyan ko po kayo ng example. Ang Israel po, pag tinuloy natin pag-aaral, sabi doon, 1/3 lang ng Israel ang maliligtas, yung 2/3 hindi. Di ba? Mas marami. Isa pa, meron po sa Revelation na sinasabi, may 7 church po siya doon na, in example, mga 7 church. At 2 lang doon sa church na yun ang ayos. 5 hindi. Di ba? Pagka po nag-ratio ang Lord, talagang konti po yung papasok, makakasama niya sa kaharian. So kung halimbawa po, 1 billion sabihin natin 9 billion ng tao sa buong mundo. Sabihin natin 3 billion ang pupunta langit, ang 6 billion pupunta sa hell. So, kumbaga yung comparison po na mas konti ang pupunta langit at pupunta ng hell, hindi po gitna eh. Di ba? Hindi siya man lang hati, na pantay sa ano, hindi. Mas marami at mas kokonti. Okay? So dito po, sasabihin natin, hindi, marami namang, yung binabanggit ko, marami ng daan. Diyos din naman ang pupuntahan nito. Di ba? Kasi nga, wala naman diretsang magsasabi na si Satan ang gusto kong sambahin. Pero actually po, marami na ngayon yan. Lalo sa US. May simbahan po sa US, Church of Satan talaga. May seminar sa US, si Satan ang tinataas. May rebulto si Satan, yung goat, nasa labas. Hindi ko lang kung sa kilalang state sa US yun eh. Kasi nag-ano po sila ng mga seminar. Ang simbahan po doon talaga, satanista talaga yung mga umano. Hayagan. Dati po taguyan, di ba? Dati yan, nababasa ko lang po sa libro na may ganito. Ngayon po, ini-expose po yan, wala silang pakundangan, nagsasamba sila. So may mga tao talagang direktang pumipili talaga ngayon sa Satan. Eh how about naman yung ano? Hindi naman si Satan eh. So tingnan natin, para hindi tayo maligaw, baka kung saan kasi tayo
masuot kasi napakarami pong nagsasabing eto ang way, eto ang daan. So aralin natin ano yung sinasabi sa Biblia. Papakitaan ko kayo ng mga pictures. Okay, may mga ilang pictures po ako rito. Sabihin nyo sa akin kung ano napapansin nyo doon sa picture. Yan. Yan. Ano pa napapansin nyo doon sa mga pictures? May malapad sa ulit. Napakaluwang. Yan. Maliwalas. Eto po, ano mapapansin nyo dyan sa huling picture? Walang tao. Doon po sa, yung daan po. May malapad, may makitid. Ano pa? Nag-shortcut. Natandaan nyo po ba nung bata tayo? Shortcut ang tayo rito. Pero actually po, may dinadaanan kami dyan. Pag galing ako sa Bambang, tara, shortcut. Sa loob kasi namin, basta yun ang term namin, shortcut. Pero actually, imbis na diretso lang po yun, gumaganong-ganong kami. Tapos ang labas din naman namin sa kalsada. Pero ang feeling po namin, shortcut siya. So, ganun ang tao. May daan talagang tamang daanan, pero for some reason, gumagawa siya ng sariling dance. Imagine, sinira yung Di ba? Ang ganda-ganda nung nung ginawang aisle na may halaman, pero kada daan ng tao, gumawa siya ng shortcut niya, imbis na dumaan sa tama. So, yan po yung sinasabi. Meron pong tama, may designated na daan, pero ang tao, mahilig siyang gumawa. Hindi, eto, shortcut to. Dadaan. So, sa kaligtasan po, meron lang ibinigay ng Lord na kung saan dapat daanan. At pag ang tao gumawa ng sarili niyang daan, hindi mo pwedeng sabihin, doon din ako pupunta. Mali na yung iyong dadaanan. Okay? So, walang shortcut po pagdating sa may isa lang way. Yan. Okay? God says, choice must be made. So, ngayon po, maaaring na-encounter na natin to, pero ngayon, at least, evaluate ourselves. Diba? Tingnan natin, naging tama ba yung na-desisyonan ko na? Maaaring nakapag-decide na tayo a long time ago na ang Diyos ang Ngayon, tingnan natin, mag-evaluate tayong sarili natin. Nadaanan ko na yan. Thank God. Pero kung hindi pa po natin to nadaanan, yung ganitong klase ng pagpili, let's pray. Diba? Na ang Lord ang magturo sa atin. So, ang Lord ang nagsabi po, may dalawang choice. Maluwang na ang pintuan, okay? Or doon sa makipot na pintuan. Saan ka dadaan? Buti na lang ang Lord, hindi siya mahilig doon sa multiple choice, no? Di ba pag nag-exam, ang gusto natin, pwede ba true or false? Para dalawa lang pipiliin. Ayaw natin yung multiple, lalo't hindi po tayo nag-review. Ang dami kasi. Alin dyan, isa lang ang tama, tatlo mali. Naranasan niyo po ba yung mini, mo? Kung saan babaksak ang kanta? Di ba? Pero ang Lord, buti po mabuti. Dalawa lang. May dalawang way. Okay? Isang maluwang na pintuan at makipot na ang pintuan. Wala pong samahan, wala pong reliyon, wala pong church na magsasabi na papunta kaming hell, dito kayo. Okay? Karamihan po ng church, wala pong ganyan designation, dito kami, papunta kaming heaven. At yung isa, mag-i-invite sa hindi, papunta kaming hell, sama ka sa amin. Walang ganyan. Anong usual na maririnig mo? Parehong heaven ang sasabihin. Sama ka sa amin, papuntang heaven. Yung kabila, sama ka sa amin, heaven din naman. Okay, matakot ka na lang kung diretsong sasabihin, hindi, papunta kaming hell, come. Di ba? Hindi ka sasama kung matino ang kaisipan mo eh. So, lahat po ng tao nagsasabi, papunta silang heaven. Okay, so tingnan natin kung saan ba tayo talaga dumaraan. Saan ba tayo nakapasok? Baka nasa maluwang tayo or nasa makipot tayo. Okay, may apat po tayong pag-uusapan lang na contrast. Meron pong narrow, saka wide na gate. May dalawang daan. Isang narrow din, saka broad. At may dalawang patutunguhan sa life, saka sa destruction, at meron dalawang taong naglalakbay. Isang yung konti, saka yung marami. Nasaan tayo? Kasama ba tayo doon sa konti? Or kasama tayo doon sa marami? Okay? So, unahin po natin yung makipot, saka yung maluwang na pintuan. Narrow gate versus wide. Ang sabi ng Lord, saan daw tayo pumasok? Doon sa makipot. Okay? Doon sa makipot na pintuan. Ang merong unang pinagagawan, Lord, you need to enter.
Hindi po, wala kayong makikitang pinto na lumapit sa inyo yung pinto at sinakluban ka para makapasok ka. You need to make a choice. You need to enter. Okay? At sa ating mga Kristiyano, alam natin, paano yung pagpasok? Yun ay personal na makikipag-usap ka sa Diyos ng heart to heart. Kasi sabi, sino daw yung door? Sabi sa Biblia, sino yung door? Ako ang pinto. Sino yung nagsasabi na yun? Yan, ang Panginoon, si Jesus Christ, siya yung only door. So sabi niya, you need to enter that narrow gate or yung door, which is kailangan mo personal na kausapin ng ating Panginoon Jesus, heart to heart. Hindi pwedeng, hoy, mahilig ka naman mag-pray, pag-pray mo na lang ako. Sa langit po, hindi pwedeng grupo-grupo. Okay? Personal po ang paglapit sa Lord. Hindi pwedeng mas magaling kang mag-pray, ikaw na lang mag-pray para sa akin. Hindi. You need to do that and you need to make a choice na mag-pray sa Lord ng heart to heart sa Kanya. Okay? Come first. What else? So, meron pong narrow gate. Yung narrow gate po, mapapansin natin, masikip siya, isang tao lang, one at a time. Ayan yung sinasabi natin personal. Hindi pwedeng, oy tara mga anak, di ba, mahilig ka tayong ganun, tara, sama-sama tayo. Meron dong birthday yan, di ba, ganun tayo minsan sama mga anak. Pero dito po kasi, kailangan isa-isa. Narrow. Hindi po pwedeng, tatay ko na lang. O, pag hindi ka pumasok, hindi ka papasok. Kaya hindi pwedeng may padrino, nandun naman ang tatay ko Okay na yun, representative ko. Saan ka ngayon? Pwede bang nasa langit tatay mo, tapos nasa impyerno ka? Pwede, pag hindi ka pumasok. So, itutulad natin siya, gaano siya kanaro. Yan. Alam niyo po yan, sino nakasakay ng nung nakaraan? Ano tawag dito? Yung gumagano, minsan nabebertaan ka pa niyan, minsan ayaw umano. Yeah. Di ba? Pwede po bang dalawa pumasok dyan ng sabay? Hindi. Isa-isa lang po. Parang ganyan yung pagpasok po sa langit. Isa-isa lang siya. Ang tawag dyan, hindi ko alam kasi ang tawag dyan sinerge ko, turnstile pala. So, ayan, alam na natin lahat. Turnstile. Yan pong kailangan hulugan mo or card para po siya ay mabuksan. So, ganyan po siya kasikip na hindi po pwedeng marami kang bit-bit or what. Tao lang po ang dumadaan dyan actually. Actually, saan po dinalagay yung mga gamit? Diba? Lalo na sa airport. Diba? May bukod. Kasi yung scanner doon, isa rin po ang pwede doon dumaan. Hindi pwedeng sabay-sabay, di ba? Kahit anong takot mo, kahit anong mahiyain mo, hindi ka pwedeng, tara samahan mo ko. Hindi pwede po yun. That's the same. Yung sinasabi ng Lord, kung papasok ka, mag-isa kang papasok dyan. It's a personal. Kaya po hindi natin pwedeng ikatwiran sa Lord na, kasi Lord, yung aking kaibigan, yung aking nanay, hindi kasi sinabi sa akin Okay? Wala po kasing tao na paharap sa Lord na hindi nakarinig ng salita. Kung bakit po nandito tayo ngayon, it's because ang Lord ang meron pong sa atin. Okay? So, kakaunti po ang nakakatagpo nung makipot na daan, sabi po dun sa At we hope, makasama tayo dun sa kakaunti na yun. Nakasama tayo dun sa pure na yun. Sabi po dyan, Candy, pabasa? May isang nagtanong sa kanya, Panginoon, kakaunti po ba ang maliligtas? Sumagot si Jesus. Nagsikapan ninyo makapasok sa makikip na pintuan. Tandaan ninyo, marami ang magsisikap na pumasok, hindi makakapasok. Yan. So, hindi lang pala sa hindi ka pumasok, kundi meron din pala nagtatangkang pumasok. Gustong makapasok doon, pero hindi daw makakapasok. So, not necessary siyang ayokong pumasok dyan, mas gusto ko doon sa malang. Kundi meron din palang gustong pumasok. Di ba? So, paano tong Ngayon, para tayo mga ganon, na lahat tayo, gusto natin, di ba, pumasok tayo dito sa makipot na daan kasi ito yung papunta sa buhay na walang hanggan. Paano tayo makakasiguro na yung pagpasok natin doon ay magdadala talaga sa atin sa loob o doon sa langit? Kasi ang Diyos ang nagsabi, tinanong po siya, kuya dito ka siguro. Kuya tuloy. Bunso pala. Ako pala ate. Mukha lang akong bunso. Yan. Okay, so sabi po dyan,
Maraming nagtanong sa kanya, may isa nagtanong po sa kanya, kakaunti pa ba ang ano? Yes, kakaunti na nga yung maghahanap at yung naghahanap, nagtataka pumasok, hindi pa makakapasok. So talagang konti po. Why? Bakit kaya? So tingnan po natin, doon sa mga nagtangkang pumasok na sabi ng Lord, hindi pala ganun kadali palang pumasok. So tingnan po natin, ano po ba yung ano? Ito pong pagpasok doon sa pintuan, pagkakaroon ng relasyon sa Lord, ang pinag-uusapan kasi dyan yung kaligtasan. Para ka mapunta sa langit, dapat ligtas ka. Ibig sabihin, ligtas ka sa impyerno, hindi ka pupunta. Para mapunta ka sa langit, kailangan yung salvation. At paano po ba yung salvation? Ito po tandaan natin, yung kaligtasan, yung pagpunta po sa langit, hindi po siya addition. Okay? Mabuti na akong tao, may ano na naman, dito na ako nakakilala, nakakapakinig naman ako, okay na ako doon. Dadagdag ko na lang, nag-pray na ako kay Jesus. Hindi po siya dinadagdag. Okay, na sa mga lahat ng ginagawa natin, ay pwede na to, yun ang katwiran natin sa Lord, hindi naman ako na nag-aagarbyado, namimigay naman ako sa mahihirap. Okay, ngayon, iyaano ko na lang, nagpe-pray naman ako kay Jesus eh. Nakakadalo naman ako, okay na yun. Ang totoo pong salvation, dapat may transformation. Ibig sabihin lang po niyan, from zero. Okay? Lahat po ng mga bagay na iniisip nating kabutihan na ginawa natin, kailangan nating isuko sa Lord at aminin. Ito po ang dapat natin amin sa Lord. Lord, wala akong kakayanang iligtas ang sarili ko. Kahit ano pang kabuting nagawa ko noon, Lord, hindi yun. Ang sabi mo, hindi yun. I need to start from zero. Sabi po dun sa John, paano ba nagkakaroon ng tamang relasyon sa Lord? May ginawang term ang Lord. Kaya at madalas yung marinig to. Pero nasa Biblia po yan. Ang sabi sa Biblia, kailangan mong ipanganak na muli. Alam niyo po bang mabigat yung salitang yun? Yung kailangan mong ipanganak na muli. Sabi kasi, Lord, paano ba makapasok sa kaharian mo? Sabi ni Nicodemus. So sabi ng Lord, kailangan mong ipanganak na muli. Dito ba tayo papanganak? Sabi ni Nicodemus, paano ba ako babalik sa sinapupunan ng nanay ko? Sabi pa nun sa kanya, hindi dito nangyayari yung pagkapanganak na muli. Kundi ipapanganak ang muli, syempre, sa heaven yung ginagawa. Ang Diyos ang nagbibigay nun. Bakit yun ang isinampol ng Lord? Na para magkaroon tayo ng transformation, paano tayo maliligtas? Why? Kasi po, nung ipanganak tayo lahat ba tayo pinanganak? Yes. Di ba? Wala naman sabi, wala ka naman nanay, singaw ka. Di ba? Walang ganon, lahat tayo pinanganak. Eto pa kaisipin natin, nung tayo po ipanganak, wala po tayong contribution. Wala tayong dala. Hindi mo nga alam paano ka nabuo sa tiyan. Nung lumabas ka, hindi mo alam. Nagkakaisip ka nga lang isipin nyo, kailan nyo, ano yung natatandaan nyo? Baka 5 years old na nga kayo nung natatandaan nyo yung mga nangyayari. Ibig ko pong sabihin, pag ipinanganak po ang isang tao, wala po siyang contribution paglabas na sa lupa. Bakit isinampol ngayon ng Lord? Kung gusto mo mapunta ng langit, kailangan ikapanganak ang muli. Ibig sabihin, ano man po nagawa natin sa past, na sa tingin natin, kabutihan sa harap ng Diyos, at yun ang magliligtas sa atin, kailangan nating isuko lahat. At ang unang-unang step, hingi tayo ng tawad kaysa lahat. Kasi sabi po doon, pagka self-righteous ang isang tao, may hirapan siyang humingi ng tawad sa Lord. Pag sa tingin mo, hindi, wala akong masamang ginagawa, hindi ko kailangan yan. Yun po ang unang-unang kailangan nating give up. Kasi ang Diyos ang nagsabi, you need to start from zero. Kailangan ka ipanganak muli at mag-start uli ng bagong relasyon sa Lord at yung tamang relasyon sa Lord. So, paano natin siya malalamang naranasan po natin yon? Ito po ang isang sign. Okay, na tama yung pagpasok mo, tama yung pagpe-pray mo sa Lord. Ito ang marka ng isang papasok sa langit. Meron siyang binagong buhay. Ipinanganak kang uli Tinanggal lahat sa iyo ng Lord, yung mga sa tingin mo makakapagligtas sa yung mga mabubuting gawa. Okay? Meron ka ngayong change life. At alam natin yung change life na yan. Diba? Napakarami pong bagay na makikita natin na dati wala akong control sa pagsasalita ng masasama. Ngayon, mas may control na ako. Hindi po immediate. Hindi po biglaan na tuning. Hindi po ganon. Kumbaga, gradually, day by day nga ang pag-aaral sa atin ng Lord. Ano pa? Dati hindi ako mahilig makinig ng salita ng Lord Pero ngayon, iba. Hindi kompleto ang linggo kung hindi ako nakakapakinig ng salita ng Lord. Sa maghapon, hindi pwedeng hindi ko kakausapin ng Lord, magpe-pray ako sa Kanya.
At ano pa, isang pagbabago pa po sa atin, yung mahal natin sa buhay. Gusto rin natin na mabahaginan itong nalalaman natin. Ito po yung tinatawag na transformation. So kung ang tayo po, sinabi natin nakapasok na ako sa relasyon na yan sa Lord, nakapag-pray na. Pero hindi po natin nakikita yung mga ganyang pagbabago. Nandun pa rin po tayo, parang idinagdag lang natin yung, halimbawa, dinagdag lang natin yung linggo. Hindi, dadagdagan ko yung linggo. Then, pagdating ng 6 na araw, ang layo natin sa Diyos, hindi po. Maaring tayo yung sinabi ng Diyos kanina na marami magtatangkang pumasok pero hindi makakapasok. At napakarami nga pong tao niyan na ganyan at ang Diyos ang nagsabi noon. So, naranasan po ba natin to? Na yung moment na nagpray ka sa Lord, inamin mo lahat ng pagkukulang mo sa Diyos. Inamin mo lahat ng kasalanan. Yun po ang first step nung para ipanganak kang muli, para magkaroon ka ng bagong relasyon ngayon sa Lord. At araw-araw, mababantayan mo yan, makikita mo ngayon sa life mo. Di ba? Na hindi na ikaw yung nagdidesisyon basta. Kaya nga sabi ko sa inyo, di ba, malaking bagay sa totoong nagsasabing ligtas siya, nagsasabing totoong Kristiyano, hindi na pinag-iisipan, mag-church ba ako o hindi? Magpapasalamat ba ako sa Diyos o hindi? Hindi na po pinag-iisipan yan, matik yan sa isang merong binagong buhay. Okay? So, yan, bantayan po natin yan sa mga life natin. Kung halimbawa, nagkakaroon pa tayo ng pagdadalawang isip, hindi kasi kinukulit ako nito, kaya ako lang ako mag-church. Di ba? O nahihiya ako kasi nakakailang yaya na sa akin. Kaya, kumbaga, hindi yun ang gusto ng Lord. Ang gusto ng Lord, sabi ko sa inyo, personal. Okay? Na gusto niya kasi gusto mo na mas makilala ang Lord. Okay? Pero huwag tayo manghinawa. Lagi tayong mag-imbita. Kasi it is something na langit ang pinag-uusapan natin dito. At alam natin lahat, makaharap sa Diyos one day. Kaya tayo nagre-ready. Okay? Hindi lang po naniniwala. It's just not believing. It isn't just believing. Naniniwala naman ako sa Diyos eh. Tumatawag naman ako sa Diyos. Kundi, bakit? Sabi sa Biblia, basahin mo nga Kate, ano sabi sa Biblia, ba't hindi lang kailangan naniniwala? Pabasa nga Kate, yung verse. The devils believe and tremble. Yan. Kahit ang demonyo naniniwala sa Diyos. Ano pa? Nanginginig pa nga sila. Ganun pa sila katakot sa Diyos. Ang tao nga, hindi naniniwala, hindi pa nga takot sa Diyos eh. Mas sabi nga, mas daig pa sila ng demonyo kasi ang demonyo naniniwala sa Diyos at nanginginig pa. Paano ko sinabi? Kasi iba, hindi na naniniwala sa Diyos, sige lang kung gumawa ng kasamaan. Hayagan. Sa liwanag ng araw kung gumawa ng kasamaan, walang takot man lang sa Diyos na may nakakakita sa ginagawa niya. Sabi dyan, ang demonyo, naniniwala rin sa Diyos. So why hindi lang dapat sinasabi mong naniniwala ako sa Diyos? Okay? Ano ang dapat nakikita sa atin? Dapat habang lumalapit tayo sa Diyos, hate mo na yung kasalanan. Kumbaga, nagkakaroon ka na ng pagkalungkot pag nagkakagawa ka ng mali. Pag nakakapagsalita ka na hindi maganda, dapat nararanasan mo na yan. Ano na yung mahal mo? Makagawa ng mabuti. Okay? Sabi nga, sabi ng Lord dun sa yung mga sinungaling, sino daw tatay nun? Nasa Biblia yun. Ang Diyos mismo nagsabi, ang tatay nyo, ang demonyo. Ang Diyos ang nagsabi nun. Kayo mga sinungaling, ang tatay nyo ay yan. So, pag anak ka ng Diyos, ano yung dapat na mas gusto mong ginagawa? Siyempre, yung mabuti. Yung maayos. Kasi, dapat kamukha ka ng tatay mo. Di ba? Sabi nga, actually maraming ganun. Sino tatay niyan? Di ba? Pagka may masamang ginawa, sino ba tatay niyan? Di ba? Kasi naididikit mo yun sa magulang eh. Pagka mabuti naman, ang bait ng batang to. Sino magulang mo? Di ba? Kumakabit kasi siya dun sa ganun din po tayo. Kung napapansin niyo na yung sarili niyo or napapansin na ibang tao, ay, parang hindi ka na pala sigaw ngayon ah. Di ba? Pagka may problema, parang kalmado ka na ngayon na. Ito po, yung mga bunga kung may tama tayong relasyon sa Lord. Okay? Ito kasi yung hindi pwedeng gawin ng demon, yung magkaroon ng pag-ibig sa tao at gumawa ng mabuti. Hindi kayang gawin ng demonyo po yan. Okay? Believe lang ang kaya nila. At sa atin po mga nagsasabing may relasyon po tayo sa Lord, make it a point, di lang po tayo naniniwala sa Lord, kundi may nangyayaring pagbabago. Kaya ang unang mangyayaring pagbabago dapat, mas mahal mo na ang Diyos kahit sa kanino pa man. Ang Diyos ba nag-utos nun? Dapat mahalin natin siya ng higit kahit kanino? Sinabi ba ng Diyos yun? Yes. Kaya ganun ang klase ng love na gusto ng Lord.
Okay? Pakitaan ko po kayo. Kailangan po kasi natin i-give up isa-isa yung mga bagay na yun. Yung pagsasalita, kailangan na nating disiplinahin, di ba? Ang sarili natin. Kasi ang Lord nakatingin eh. Di ba? Hindi ako nakikita ng nanay ko, pero ang Diyos nakikita ko eh. So, di ba, iba na yung kaisipan natin pagka may personal kang relasyon sa Lord. Natatakot nga tayo minsan makita ng nanay natin, ako, masama itong ginagawa ko, natatakot tayo, di ba? Mas lalo ang Diyos laging gising, laging nakikita. Makakapagtago tayo sa tao, pero sa Diyos, hindi daw tayo makakapagtago. So, may mga tao po kasing ganito, kailangan natin siyang i-give up. Yan. Totoo po yan. May mga tinatawag kasing extreme hoarders. Manood kayo sa YouTube, bantayan yan. Tao po yan, hakot ng hakot. Totoo pong bahay yan, actual pong bahay yan. Yung tao na gustong-gusto niya mag-accumulate. Kaya ganyan po ang itsura ng kanyang bahay, ka-accumulate. Actually, may mga tumutulong po sa tao dyan, sa mga emotional, sa mga mental state nila. Tinutulungan sila dyan. Kasi pag tinulungan po sila ng linisin, ayaw nila niyan, ibabalik po nila. Lahat. So, di ba? Natutulog po minsan sila sa ibabaw niyan. And that is true po. Totoo po yan. May mga tao pong ganyan. So, kailangan po, sabi sa Lord, huwag tayo maging ganyan. Sayang to eh. Nakalakihan ko na to eh. Ito na yung nakasanayan. Pag sinabi ng Lord sa Biblia ang hindi, kahit nakalakihan mo pa, iwanan mo. Okay? Kasi sabi ng Lord, walang pupunta sa langit na maraming bitbit. Masikip yung pintuan. Di ba? Kailangan sarili mo lang. Walang pwedeng kang dalhin doon na sarili mo. Di ba? Mas maganda, malinis. Start from scratch. Start from you. At ang Lord uli ang magdadagdag unti-unti ng mga bagong. Ito kasi, sabihin na natin mga masasamang ugali, okay? Mga hinohoard natin, mga pagkagalit, pagkainis, mayamutin ka, yung mga masasama. Ang gusto ng Lord, unti-unti po natin isuko. At papalitan ng Lord ng bago. Okay? Magiging mapasensya ka na, mas mahaba na yung patience mo, at mapagmahal ka na. Okay? At yan pa rin po yung mga example. Okay, dito po tayo sa White Gate. Bibigay ko lang sa inyo na mabilis. Sabi po sa White Gate, wag po raw tayo dito pumasok sa malapat na pinto. Okay? Kasi mas maraming pumipili po dyan. Mas gusto nila yung nandyan sila sa why? Dito po kasi, pwedeng grupo-grupo. Tara, di ba? Mas gusto natin yung marami. Tara, grupo, magkakapit kami. Di ba? Diyan papasok. Kasi dito hindi pwede eh. Okay? Ano pa? Marami kang pwedeng dalhin dyan. Kahit mga malalaking maleta mo. Okay? Kahit nga bahay mo, dadaan dyan, kotse mo, lahat. Pwede. Ano po ibig sabihin natin? May mga tao pong nagpupumilit makapasok sa Diyos pero ayaw bitawan po lahat ng gusto pa nabibitawan ng Lord. Yung extra baggage. Okay? Kaya ang sabi ng Lord, kailangan nga papasok ka dyan ng ikaw lang. Iwan mo lahat yan dapat mong iwanan. Okay, so tandaan po natin, magaan po dito. Pwede naman, nag-church naman ako pag Sunday. Okay na yung pagdating ng nag-iinom ako. Di ba? Pwede naman, nag-church naman ako pagka Sunday. Pwede na yung kung ano-ano yung ginagawa ko, nang aaway ako. Di ba? Kasi malawak naman eh. Kaso sabi ng Lord, winarningan tayo ng Lord. Hindi tayo dyan pupunta sa convenient. Yung ikaw ang nagdidesisyon sa sarili mo na, kaya nga po lagi po namin sinasabi, isang way para malaman nyo na umiibig kayo sa Diyos, hindi natin kinukuha yung para sa Diyos. Which is unang-una yung oras na para sa Diyos. Huwag natin yung kukuhain. Para sa Diyos, para po sa Diyos. So yung mga taong nakakapag-desisyon ng, okay, sa linggo, sa Diyos, next week, hindi. Kaya itong Monday, magpe-pray ako, wala akong sa mood sa Tuesday, hindi po pwedeng ganun. Okay? Pag ganun po ang sistema natin, maaaring nandito tayo. Okay? At masalamang nandyan tayo kasi nagagawa mo pa rin kung ano yung gusto mong gawin. Dito kasi hindi mo pwedeng gawin kung ano yung gusto mong gawin. At ang pinagagawa na naman ng Diyos, mahirap ba? Hindi. Kung susunod po tayo sa sinasabi ng Diyos, anong kapalit nun? Sabi ng Diyos, kung susunod ka sa sinasabi ko sa iyo, ano yung kapalit nun? Una, yung mga pangangailangan mo, idadagdag ko sa iyo. Pangalawa, yung buhay mo, unti-unti, ako bahala, babaguhin ng Lord. Okay, it is not from us, it is from the Lord. So, yan po yung una. May 3 pa po tayong pag-aaralan next week. Ano po yung malawak na daan?
sino po yung papasok doon, at yung isa pa, paano po yung way. So, ngayon po, magpe-pray tayo sa Lord. Hindi na, alam natin, kung ang pagrelasyon natin ngayon sa Lord, marami tayong bitbit. Marami tayong ayaw i-give up sa Lord. So, let us pray po ngayon. Okay? Maring sundan niyo po yung prayer ko on your own, sa isip niyo po. Hingi tayo ng tawad sa Lord. Hallelujah, Lord. Thank you, Lord. Lord, maraming pong salamat sa umagang ito for reminding us. Maging kaming matatagal na Panginoon at yung mga bago pa lang na nakakadalo, napaka-importante Panginoon yung desisyon na pinagagawa mo sa amin today, O Lord. At yung desisyon na yun, O Lord, ay pumasok Panginoon doon sa makipot na daan na which is ang ating Panginoong Hesus lang, si Jesus Christ, na dahil siya yung door, at magkaroon kami Panginoon ng tama Panginoon na relasyon sa iyo. Lord, nihiling namin Panginoon na silipin mo ang puso namin, ang kaisipan namin. Lord, anuman Panginoon na ipapagmalaki namin, nagawa namin sa past, ibinababa namin lahat sa paanan mo, O God. Silipin mo, Panginoon, na aming kaisipan, ang buong buhay, at humihingi kami, Panginoon, ng tawad, Lord, sa lahat ng mga kasalanan namin. Sa lahat ng mga bagay, sa mga maling desisyon namin, Panginoon, hinihingi namin ng tawad. At nawa, Panginoon, ito yung maging panimulain ko, O Lord, na ikaw, Panginoon, ay aking paghahariin sa aking puso, O Lord. Na Lord, ikaw ang magbabago ng buhay ko at unti-unti, Panginoon, mararanasan ko rin yung sinabi mo, Panginoon, na buhay, Panginoon, na nag-iiba, buhay na malapit sa'yo, buhay na may kapayapaan, buhay na masagana, Panginoon, hindi man sa material, kundi masagana, Panginoon, sa lahat na mabubuting gawa. Kaya Lord, ikaw na po ang nakakakita ng puso ng bawat isang nandito, O Lord. Itinataas namin, O Lord. Ikaw po, Panginoon, ang aming maging Diyos. Ikaw ang aming maging tagapagligtas at ang aming Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen. Amen.